Kaya mga kapatid, napakahalaga ng matibay na tiwala. Hindi ito yung tiwala na pag may crowd, ganado, pag wala, wala na rin. Matamlay na. Hindi ito yung tiwala na pag may budget on fire, pagkapos, malamig. Ang hinahanap ng Diyos, mga Kristiyano, kahit nasa panahon ng pagsubok, pagkukulang, pagkukutsa ng tao, matibay ang pananampalataya. Hallelujah! Mga kapatid, alam niyo ba, ang 300 soldiers, hindi lang po konti, wala rin silang high-tech na armas, pero kahit ganoon, sumunod sila, lumaban sila, naniwala sila. Napakasarap isipin. Minsan ang mga simpleng Kristiyano, pero puno ng apoy at tiwala. Mas makapangyarihan pa sa mga Kristiyanong punong-puno ng kayamanan, pero walang pananampalataya. Kaya ngayong hapon, mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili. Saan nakasalalay ang tiwala ko? Sa dami ba ng tao? Sa dami ba ng resources? Sa galing ng preacher? Sa kagandahan ng building? O nakasalalay ba ang tiwala ko sa Diyos na buhay? Na siyang nagpapagalaw ng kanyang simbahan? Ha? Ito ang panahon para muli itayo ang tiwala natin sa Diyos. Kahit na anong mangyari, kahit anong makita natin sa paligid, kahit bumabaman ang bilang, kapag ang Diyos ay nasa gitna natin, walang imposible. Kaya mga kapatid, ngayong hapon sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, palakasin mo ang aking tiwala. Bigyan mo ako ng pananampalatayang hindi natitinag. Kahit ako'y mag-isa, kahit kami ko konti, basta't ikaw ang kasama natin, lalaban kami. Mga kapatid, hindi sa dami, kundi sa apoy at tiwala. Amen po ba mga kapatid? Pangalawa, ng katangian ng mga soldiers na ito. Anong meron sila? Ito yung isang puso, isang diwa. Habang patuloy natin binubulay ang buhay ng 300 soldiers ni Gideon, isang mahalagang bagay pa ang nakita ko sa kanila. Sila ay may isang puso, may isang diwa. Napakahalaga nito. Kasi kahit gaano tayo karaming mga sundalo na narinito, kung watak-watak tayo, kung kanya-kanya tayo, wala ring lakas. Amen? Pero kahit kukunti lang, tulad ng 300 soldiers, kapag isang puso, isang diwa, kikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Tingnan natin ang ginawa ng 300 soldiers, mga kapatid. Sabay-sabay silang nagbasag ng pitsil. Sabay-sabay silang humigip ng trumpeta. Sabay-sabay silang sumigaw ang tapat ng Panginoon at ni Gideon. Parang nadudoon si Andres Bonifacio, no? At si Gabriela Silang. Ang tapat ng Panginoon at si Gideon. Walang naunang nagbasag. O ako unang magbabasag, ha? Walang nagpabida. Walang nagsabi, ako muna. Walang nagsabing, bakit siyang nauuna? Walang nagsabing, bakit siya ang maglilid? Lahat sila sumunod sa utos ng Panginoon.
through the leadership ni Gideon, sabay-sabay. Sa panahon natin ngayon, napakaraming church ang watak-watak. Hindi dahil sa kakulangan ng members, kundi dahil sa kakulangan ng pagkakaisa. Maraming ministry, kanya-kanya. Maraming worker, may kanya-kanyang agenda. Maraming umaawit, pero hindi nagkakaisa ang puso. Maraming nasa worship team, pero mainggit sa isa't isa. Maraming nasa prayer team, pero may tampo. Mga kapatid, paano kikilos ang apoy ng Diyos kung ang mga pitcher ay sarado pa? Paano lalabas ang liwanag kung ang ating mga puso ay puno ng pride, puno ng tampo, puno ng inggit, puno ng competition? Hallelujah! Hindi kaya. Minsan, kaya walang apoy sa ating worship kasi watak-watak ang puso. Hindi kaya minsan, kaya walang apoy sa ating prayer meeting kasi may mga lihim na tampuhan. Hindi kaya minsan, kaya walang himala sa ating church kasi wala tayong isang puso, isang diwa. Mga kapatid, kung gusto natin bumaba ang apoy ng Diyos, dapat unang makita sa atin ang pagkakaisa. Katulad ngayon, mga young people nagkaisa. Dahil lang siguro sinabihan kayo na umattend dahil may concert. Ganyan tayo. Ha? Wala tayong kusa, mga kapatid. Walang pagkakaisa. Amen. Kung kailan tayo sasabihan, doon tayo pupunta. Hallelujah! Hindi sa dami ng programa, hindi sa dami ng activities, kundi sa isang puso, isang diwa, isang apoy. Hallelujah! Napakalaga yung kanilang pagkakaisa, hindi lang sa labas, kundi sa loob. Pwede sa labas, nagkakaisa, pero sa loob, may sama ng loob. Pero ang tunay na pagkakaisa, nagmumula sa puso. Amen? Hallelujah! Pag tayo nagkaisa sa puso, sabay-sabay mabubuksan ang langit. Kaya mga kapatid, ngayong hapon, tanungin natin ang ating mga sarili. May pagkakaisa ba ko sa aking kapatid? Tanungin mo, may tampo pa ba ako? May pride pa ba ako? May inggit pa ba ako? Mga kapatid, kapag ako ba ay naglilingkod, puso ko ba ay malinis at nagkakaisa sa puso ng buong iglesia? O baka naman sa labas lang ako nagkakaisa, pero sa loob ko may bitbit akong hinanakit. Bago pa man nagbasag ng pitsil ang 300 soldiers, tiyak pinagkaisahan na nila ang kanilang puso. Kasi kung may isang soldier na nagrebelde, nagreklamo, nagtampo kay Gideon, hallelujah, mahihirapan ang kanilang grupo. Pero dahil sila'y nagkaisa, anong nangyari? Nagkagulo ang kampo ng kalaban. Sila mismo ang nagpatayan. Kasi kapag nagkaisa mga tao ng Diyos, ang kalaban ay nagkakagulo. Gusto ba natin makita ang kapangyarihan ng Diyos sa church natin? Gusto ba natin makita ang apoy ng revival? Gusto ba natin makita ang himalang kayang gawin? Hallelujah, Diyos!
ang susi, isang puso, isang diwa. Ngayong hapon, bago tayo lumapit sa Diyos sa altar mamaya, linisin muna natin ang ating mga puso. Kung may tampo, ipaubayan natin sa Diyos. Kung may inggit, ipabasag natin sa Diyos. Kung may pride, ipaapoy natin sa Espiritu ng Diyos. Kasi kapag ang buong church, isang puso, isang diwa, walang imposible. At kahit kukunti lang tayo, madami na nga tayo eh. Tulad ng 300 soldiers, basta isang puso, isang diwa, gagawa ang Diyos ng kamangha-mangha sa ating kalagitnaan. Kaya mga kapatid, handa ba tayong magkaisa? Handa ba tayong magpatawad? Handa ba tayong magpakumbaba? Handa ba tayong ipabasag ang lahat ng hadlang sa ating puso? Para ang liwanag ng Diyos ay malaya munong sumikinlab sa church na ito. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Pangatlong katangian na nakita ko sa 300 soldiers. Habang patuloy natin sinusundan ang kwento ng 300 soldiers, isa pang bagay na matinding tumama sa puso ko. Ang kanilang kahandaang magsakripisyo. Offer your life a living sacrifice. Pag sinabing sacrifice, gagawin mo lahat sacrifice. Isasakripisyo mo. Tingnan natin, kung sila pinili ng Diyos, hindi sila pinakuha ng Gideon ng premyo. Hindi sila sinabihan, kapag ako'y lumaban, may reward kayo. Kapag kayo'y nanalo, may property kayo. Kapag kayo'y sumama, magiging sikat kayo. Wala! Ang meron lang, mission galing sa Diyos! At mga kapatid, kahit walang premyo, kahit walang reward, kahit walang recognition, sumama sila. Nagpahanda sila. Sumunod sila kay Gideon. Hawak lang ang pitcher, ang propeta, at ang liwanag ng Diyos sa kanilang puso. Mga kapatid, napakalagang aral ito para sa ating panahon ngayon. Kahit aminin natin, sa ating henerasyon ngayon, ang paglilingkod minsan, ang paglilingkod minsan, ang paglilingkod minsan, ang paglilingkod minsan ay performance, ay performance, ay performance. Ang paglilingkod minsan ay parang performance na lang. Ang ministry minsan ay nagiging palakpakan na lang. Marami ngayong naglilingkod lang kapag may kapalit, kapag may incentive, go! Kapag may picture, go! Kapag may live stream, go! Kapag may appreciation post, go! Pero paano kung wala? Paano kung walang gano'n kapuri? Paano kung walang tumapik sa likod mo? Paano kung walang mag-comment sa post mo? Maglilingkod ka pa rin ba? Mga kapatid, ang 300 soldiers, wala silang hinanap na kapalit. Ang hinanap nila, ang kalooban ng Diyos. Ang pinangawakan nila, ang misyon na galing sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, ngayong hapon, napakagandang tanong ito sa lahat. Ano ang motibo mo sa paglilingkod mo? Ano ang motibo sa paglilingkod mo? Ano ang motibo ng paglilingkod ko? What is your motive? Ha? Nagpapaawit ba ako para mapansin? Nagtuturo ba ako para ma-promote? Nagpupunta ka ba sa church para makakuha ng pabor? O dahil mahal ko ang Diyos, kaya ako naglilingkod?
natin, ang tunay na apoy, nakikita sa mga tao handang magsakripisyo. Amen! Ang tunay ng sundalo, kahit walang benefit, lalaban pa rin. Ang tunay na worshiper, kahit walang camera, sasamba pa rin. Ang tunay na prayer warrior, kahit walang nakakakita, magpapatira pa sa harap ng Diyos. Itong 300 soldiers, baka iniisip ng iba, bakit sila pumayag? Simple lang, sapagkat sila ay may apoy sa kanilang mga puso. Kapag may apoy ka sa puso, hindi mo na kailangan ng pampalakas na nagagaling sa tao. Kapag may apoy ka na sa puso, hallelujah! Kahit mag-isa ka, maglilingkod ka. Kapag may apoy ka sa puso, kahit hindi ka kilala, basta ang Diyos ay maluwalhati. Ngayong hapon, hallelujah, tanungin natin, ako ba ay handang magsakripisyo? Kapag ba ako pinagsabihan, magpapatuloy pa rin ba ako? Kapag ba ako pinagsabihan, magpapatuloy pa rin ba ako? Kapag ba ako hindi napansin, maglilingkod pa rin ako? Kapag ba ako'y na-delay ang promotion, magpupuri pa rin ako? Kapag ba ako'y walang spotlight, nalaman pa rin ba ako para sa Panginoon? Kaya, kapag mag-isa na lang ako pupunta sa church, magpapatuloy pa rin ba ako? Hina naman. Talaga? Really? Mga kapatid, ang ginto ng Diyos, hindi nakikita sa dami ng talento mo, kundi sa lalim ng apoy mo. At ang apoy na yan, makikita sa mga handang magsakripisyo. Kaya ngayong hapon, hallelujah, kung gusto nating muling bumaba ang kapangyarihan ng Diyos sa church na ito, maging handang magsakripisyo muli tayo. Sabihin natin, Lord, kahit anong mangyari, kahit walang kapalit, kahit walang premyo, kami maglilingkod pa rin. Kahit konti lang tayo, basta may apoy, basta may puso ng pagsakripisyo, gagawa ang Diyos ng himala sa ating kalagitnaan. Amen po ba, mga kapatid? Pang-apat na katangian na meron ng mga soldiers at meron ang mga soldiers. Habang patuloy natin binubuli ang kwento ni Gideon at ng 300 soldiers, may isang napakagandang larawan po kung nakita sa kanilang ginawa. Ito yung simbolismo ng pitcher. Isipin niyo, anong sinabi ng Diyos kay Gideon? Bigyan ang bawat isa o bawat sundalo ng pitcher. May sulo o torch sa loob. At sa oras ng utos, babasagin ang pitcher. Bakit kailangan basagin ang pitcher? Kasi hanggat nakakubli ang sulo, hindi kita ang liwanag. Hanggat sarado ang pitcher, hindi makakawala ang apoy. Mga kapatid, ganoon din sa ating spiritual life. Marami sa atin, may apoy na, pero nakakubli pa. May calling na, pero natatakpan ng takot. May anointing na, pero natatakpan ng pride. May potential na, pero natatakpan ng bitterness. May hunger na, pero natatakpan ng pagiging busy sa mundo. Mga kapatid, hanggat hindi nababasag ang pitsil, hindi pa lumalabas ang kapangyarihan ng Diyos, hallelujah, sa buhay natin. Tanungin ko kayo, ano ang mga pitsil sa buhay natin ngayon?
Mga pitsil ba ng pride? Mga pitsil ba ng inggit? Mga pitsil ba ng fear of man? Mga pitsil ba ng pagkamakasarili? May pitsil ba ng mga kasalanang itinatago? May pitsil ba ng pagiging secret lukewarm Christian dito? Mga kapatid, hanggat hindi natin pinapabasag ang mga pitsil nito, walang apoy na lalabas. Oo, nandiyan ang Espiritu Santo, pero bakit parang hindi makita sa ating buhay? Kasi ang pitsil, sarado pa. O, nagpipray tayo, pero bakit parang walang breakthrough? Kasi ang pitsil, hindi pa nababasag. Mga kapatid, anong ginawa ng 300 soldiers? Hindi sila nagdalawang isip. Binasag nila ang mga pitsil. At nung nabasag ang pitsil, ano nangyari? Umilaw ang sulo. Umapoy ang liwanag. At doon, nagkagulo ang mga kalaban. Kung gusto natin na mabagapan ang kampo ng kaalaman, kampo ng kaalaman, ha? Kung gusto natin mabagapan ang kampo ng kaalaman, dapat mabasag ang ating pitsil. Kung gusto natin tunay na revival sa church, dapat mabasag ang pitsil ng pride. Kung gusto natin makita ang liwanag ng Diyos sa ating pamilya, dapat mabasag ang pitsil ng secret sin. Kung gusto natin ang apoy na umaapaw, dapat mabasag ang pitsil ng complacency. Kaya mga kapatid, ngayong umaga o ngayong hapon, tanungin natin, handa ba kung ipabasag ang mga pitsil sa aking buhay? Handa ba kung ipabasag mga kasalanang tinatago? Handa ba kung ipabasag ang mga attitude na hindi kagugot-lugot sa Diyos? Handa ba kung ipabasag ang mga pride at insecurities ko? Kasi nga mga kapatid, pag nabasag yan, lalabas ang apoy ng Diyos. At pag yan ay lumabas, kikilos ang Diyos sa iyong buhay. Hindi mo kailangan maging sikat. Sikat ng Pinoy. Hindi mo kailangan maging celebrity preacher. Kahit simpleng Kristiyano, basta't nabasag ang pitsil, magliliwanag ang apoy ng Diyos sa iyong buhay. Kaya mga kapatid, ngayong hapon, huwag tayong matakot humingi sa Diyos. Lord, basagin mo ang pitsil ko. Basagin mo ang mga bagay na umaaglan sa iyong liwanag sa akin. At pag nagbasag yan mga kapatid, magugulat ka. Biglang bubulusok ang apoy sa iyong buhay. At kahit kukonti tayo, tulad ng 300 soldiers, thank you. Pag nabasa ang mga pitsil natin, gagawa ang Diyos. Amen po ba mga kapatid? Next slide. Habang nilalakad natin ang kwento ng 300 soldiers ni Gideon, narito tayo ngayon sa pinakamalaking aral na iniwan ng Diyos sa ating kwentong ito, na ang katagumpayan sa gawain ng Diyos hindi nakabase sa dami, kundi sa apoy ng ating puso. Isipin natin, 32,000 soldiers ang nagsimula. Kumbaga sa ating panahon, malaki ang attendance. Maraming workers, maraming activities, maraming program. Pero anong ginawa ng Diyos? Isa-isang binawasan. Bakit? Para maipakita na hindi ang dami ng nagpapagalaw ng kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid,
Kung sa dami lang nakatingin sa Lord, si Lord, sana hindi na niya binawasan yung 32,000. Amen? Sana pinatili niya na ang maraming sundalo. Pero ang ginawa niya, binawasan pa hanggang maging 300 soldiers na lang. Para saan? Para saan? Para walang may pagmamalaki ang tao. Para pag nanalo, ang pangalan ng Diyos ang naitataas. Mga kapatid, sa ating panahon, maraming nakatingin sa dami. Ilan ang umaten, ilan ang nagko-concert, ilang views sa live stream, ilang likes sa post, ilan ang nasa choir, ilan ang nasa program. Pero mga kapatid, tanong ng Diyos, may apoy ba? Kahit 1,000 tayo sa service, kung walang apoy, walang babaguhin ng Diyos. Kahit punong-puno ang church, kung walang apoy sa puso, walang tunay na revival. Pero kahit 300 lang, o kahit 30 lang, o kahit 3 lang, basta't may apoy, gagawa ang Diyos. Kaya mga kapatid, ngayong hapon, ito ang hamon ng Panginoon sa atin. Huwag tayong nakatingin sa dami. Huwag tayong ma-discourage kung konti tayo sa fasting. Huwag tayong mawalan ng gana kung konti tayo sa prayer meeting. Huwag tayong magtampo kung konti lang ang umaawit. Basta may apoy sa puso, mas mabuti pang kaunti, pero puspos, kaysa mas marami po walang apoy. Kaya mga kapatid, tanungin ko kayo ngayon, may apoy pa ba ang puso natin? May apoy pa ba ang panalangin mo? May apoy pa ba ang pag-aayuno mo? May apoy pa ba ang pagpupuhi mo? May apoy pa ba ang paglilingkod mo? O baka nakatingin ka na lang sa numero? O baka nakatingin ka na lang sa kung sino ang nandyan? Kung gusto natin ang tunay na kagayan ng Diyos sa church na ito ang panawagan, magpasigla tayong muli sa apoy ng Espiritu. At tandaan natin mga kapatid, ay hindi maitutumbal ng demonyo, ay hindi ang maraming tao, kundi ang maliit na grupo na may apoy ng Diyos. Soldiers lang, pero dahil puspos at nagkakaisa, natalo ang libo-libong kalaban. Ganon din sa ating mga kapatid, kahit kakaunti o kokonti tayo, basta may apoy, may tiwala, may pagkakaisa, may sakripisyo, may nabasa na picture, gagawa ang Diyos! Kaya mga kapatid, bago tayo lumapit sa altar mamaya, sagutin natin ang tanong ng Diyos. May apoy pa ba ako? Kung meron, paapuyin pa lalo. Kung wala, humingi ng apoy ngayon. At kahit kapunti tayo ngayon, basta ang apoy ay buo sa puso natin, bababa ang presensya ng Diyos sa gitna natin. Amen po ba mga kapatid? Sa buong hapon ito, nakita natin ang matitinding aral mula sa kwento ng 300 soldiers ni Gideon. At ngayon, tayo papalapit na sa pagtatapos ng misaheng ito. Nais ko kayong hamunin at hayaan ang Diyos ang mangusap sa inyong puso. Saan tayo ngayon sa ating espiritual na lakad? Kung ngayon, muli magsasala ang Diyos ng kanyang mga sundalo, ikaw ba ay matitira?
Kung ang Diyos ngayon ay hahanap ng mga sundalong may apoy, ikaw ba ay mabibilang sa mga yon? Kung ang Diyos ngayon ay magbabawa sa ating church, hindi base sa dami, kung base sa disiplina, sa tiwala, sa pagkakaisa, sa sakripisyo, sa labas ng picture, ikaw kaya ay mapipili? Mga kapatid, huwag nating hayaan na matapos ang fasting service na ito na nanlalamig pa rin tayo. Huwag natin hayaang matapon sa service na ito na mga picture natin ay hindi nabasag. Huwag natin hayaang matapos ang service na ito na may pride pa rin, may tampo pa rin, may inggit pa rin, may kasalanang itinatago pa rin. Mga kapatid, ang Diyos ay naririto sa ating kalagitnaan. Huwag nating sayangin ang presensya nito. Ito ang panahon, ngayon na, para ipabasa ng mga pinsel ng ating puso. Ito ang panahon, ngayon na, para umingi tayo ng bagong apoy. Ito na ang panahon, ngayon na, para mabuhay muli ang ating tiwala, ang ating pagkakaisa, ang ating buhay espiritual. Kaya mga kapatid, sa oras nito, nais ko kayong anyayahan. Lumapit tayo sa Diyos. Let's all stand. Kung nararamdaman mong nanlalamig ka, lumapit ka ngayon. Kung nararamdaman mong walang apoy ang panalangin mo, lumapit ka ngayon. Kung nararamdaman mong kailangan mong ipabasa ng iyong picture, lumapit ka ngayon. Kung nararamdaman mong gusto mong muling mag-alam sa apoy ng Diyos, lumapit ka ngayon! Mga kapatid, huwag tayong mahihiya. Huwag tayong titingin sa iba. Huwag tayong magpapatumpik-tumpik pa. Hallelujah! Dahil ang Diyos ay naghihintay sa mga taong may bukas na puso. Ngayon, sa oras na ito, kung nais mong muling maapuyan ng Diyos, itaas mo ang iyong mga kamay. Kung nais mong muling ipabasa ang mga pitsin mo, itaas mo ang iyong puso sa Kanya. At kung nais mong maging kagaya ng mga 300 soldiers na hindi sa dami, kundi sa apoy, lumapit ka at lumuhod sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Ang altar ay bukas na. Lumapit tayo. Tayo manalangin ng taimtim.